So ito yung background natin. Tignan mo naman yan. Parang swimming pool oh. Bluish green or cyan yung color. Hindi ko alam but napaganda ng view natin. And syempre, andun pa rin yung makulimlim na panahon. And I think umulan kaninang umaga. Maganda rin yung weather ngayon. Hindi siya ganun kalamig. And hopefully soon makakapag-swimming tayo sa river na to. Hopefully. Yan, may snow pa rin no. Isang magandang araw na naman dito sa Calgary, Canada. Well, winter pa din yung weather pero technically maganda na. May araw na sa labas. Nakakapag-create na tayo ng content. Nasa bench tayo ngayon dito sa park and napakaingay nung ibon na to. Panibagong araw, panibagong pagkakataon na naman para magkaroon tayo ng maayos at matinong usapan. Pero panigurado magiging walang kwenta na naman yung usapan na to. Pero I'll try my best na may kabuluhan yung ating pag-uusapan sa videong ito. So let's get to it. Ayun na, natutunaw na yung snow and soon magiging pwede na siyang pag-swimmingan. Etong river na to sa downtown. So kung mapapansin nyo, ang ganda talaga ng kulay niya. Ang linaw, ang linis din. Pero sobrang lamig din yan. So maganda siya for aesthetic views and tuwing summer lang siya pwedeng gamitin talaga para maligo. Kasi ngayon sobrang lamig niyan panigurado. Dahil nga nandito tayo ngayon sa park, maganda yung outdoor. Also, maingay din yung mga ibon eh. Anong tawag doon? Chirp. Nag-chirp sila. So pasensya na kung maingay. Tatry kong i-cut mamaya sa edit. But maganda yung location natin, maganda yung background, maganda yung bench na to kasi kitang-kita yung ilog. Gusto ko eto yung gawing background natin. Kaso medyo matarik eh. Matarik yung ano natin. So dito na lang tayo sa bench. So kung may tinatawag na long distance relationship, meaning ba nun, meron ding short distance relationship? Imposibleng wala, 'di ba? Kasi nga may long distance, edi meron ding short distance. So as of right now, I'm single. Kaka-bad trip, 'di ba? Hindi ko alam kung bakit ganito yung klase ng content na ginagawa ko about sa relationships. Wala naman akong karelasyon. Ano ba naman 'yan? But anyway, maganda siyang parang bang self-help. At the same time, may pwedeng matutunan yung ibang tao, right? So yung klase ng content na to, hindi ko alam yung tawag. So ano bang meaning nun na short distance relationship? Kumbaga magkapit bahay kayo? Ganun ba yung literal sense nun? I guess, right? So, short distance relationship. Gugustuhin mo ba yun? Panigurado, may mga taong gusto ng ganun eh. Kapit bahay lang niya yung boyfriend or girlfriend niya, nasa tapat lang talaga ng gate nila. Imagine that. Malalaman mo kaagad kung nasa bahay ba yung boyfriend mo or yung girlfriend mo. So, I think may disadvantage pa rin kahit na short distance relationship eh. Ayun na nga, malalaman kaagad niya kung nasa bahay ka ba o kaya nasa basketball, nakikipaglaro. Pero madami din siyang positive things eh. Una sa lahat, hindi mo na kailangang mag-travel para lang puntahan yung boyfriend or girlfriend mo. Tawid ka lang ng kanto, andyan na. Sa akin, never pa ako nagka-experience ng ganitong klase ng relasyon, yung sobrang lapit lang, as in magkapit bahay o kaya same barangay. Pero maganda yun makakatipid ka talaga. So, eto yung advisable, lalo na sa mga hindi pa nagda-drive o kaya hindi pa nakaka-afford ng kotse, sasakyan, at saka motor. O, dyan muna, yung malapitan. So, paano yun? Every time na lalabas ka ng bahay, kailangan mo pang magpaalam sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, next door, kakatok ka, yo, labas lang ako, punta ako dyan sa ganito, ganyan. 'Di ba? O hindi kaya, kapag may away din kayo, ang lapit lang, lakarin mo lang, katok ka sa gate nila, kausapin ko nga si gusto ko lang siya makita. May explain lang ako. Grabe naman. I think ito yung pinakamagandang setup ng isang relasyon. Yung hindi mo kailangang mag-travel papunta sa kanya. Lakarin mo lang, tapat lang ng bahay nyo, andyan na. So, namimiss mo siya, imposibleng mamiss mo pa siya. Nasa tapat lang ng bahay nyo. Panigurado mananawa ka din kaagad.
Yun siguro yung isa sa mga cons ng short distance relationship. Kasi halos araw-araw mo siyang kasama, sobrang lapit lang ng bahay niya sa'yo, so makikita mo siya kaagad-agad eh. Ang masama niyan kapag nag-break kayo, so ganun din yung mangyayari. Araw-araw mo din siyang makikita malamang, same street, same lang din kayo ng pupuntahan. Let's say, yung tindahan na malapit, panigurado makikita mo rin siya doon kung may bibilhin siya. So, gaano man siya kaganda kung magjowa kayo, ganun din siya kasakit kung nag-break na kayo, 'di ba? Magka-ex kayo, nakikita mo siya araw-araw. So, pero I think napakaganda niya talaga. Not only in the financial sense, hindi mo na kailangang mamasahe. Ngayon, for example, may linutong masarap na ulam yung mother niya. Pwede ka rin bang makikain, ganon? Or hindi pa pwede? Hindi pa, no? Sana all, no? Nakakaranas ng short distance. Ngayon, ang hindi maganda, kung short distance relationship na nga kayo, tapos hindi pa nag-work, o kaya nag-cheat pa yung partner mo sa'yo. Paano? Nasa tapat na nga lang siya ng bahay nyo, hindi mo pa mabantayan ng maayos, hindi mo man lang makita na, nag-cheat na pala siya, yung ganun. Feeling ko, isa din siyang challenge eh. Kapag short distance yung relasyon nyo, nakaka-tempt talagang lumangoy oh. Yung bang gusto mo na lang mag-dive, pero sobrang lamig pa niyan. So, hopefully sa summer, makaswimming ako dito kahit isang beses lang. Pero madaming tao dito eh, sa park, sa summer. Actually, may mga isda rin dyan sa river na yan. Ngayon, paniguradong legal na rin kayo both sides pag ganun eh, 'di ba? Lalo na kung nasa high school kayo. And then kasama nyo pa yung mga magulang nyo. Imposible namang sekreto pa yon. Magkatapat na nga lang kayo ng bahay, magkasama kayo always. So for sure alam nila na magka-boyfriend, girlfriend kayo. Pero maganda yung legal eh, yung alam ng mga magulang. Kasi kadalasan, sila pa itong magbibigay ng advice. Diba? Mag-focus sa study, sa career. Huwag munang magkaroon ng family, mga ganyan. Pero napakaganda. Yung structure, yung setup na alam ng mga magulang nyo na may boyfriend, girlfriend kayo, paniguradong support naman nila eh. As long as alam nila at kilala yung partner nyo na maganda naman yung hangarin sa'yo. Kasi feeling ko, may mga cool na nanay, may mga cool na tatay eh. Natanggap ka talaga nila sa family nila. Like for example, lalaki ka, right? Linigawan mo yung girl na to, naging kayo, and then ipinakilala ka sa magulang nila, and sobrang nice. Yun bang hindi ka talaga mai-intimidate minsan? So, kadalasan, yun yung tingin kong nangyayari. Kaya hindi gusto ng mga lalaki na i-meet yung tatay ng girl. Kasi nga, andun yung intimidation. Gaya ng napapanood natin sa movie na, anong papakain mo sa anak ko? Yung mga ganun. Pero andun pa rin yung mga mababait, yung nice, and shout out sa mga ganong klase ng mga magulang na hindi nila tinatakot yung boyfriend or kaya yung girlfriend ng mga anak nila. Shout out sa inyo. We love you po. So ikaw, gugustuhin mo bang magkaroon ng short distance relationship? Yun bang halos kapitbahay mo na siya, nasa tapat ng bahay nyo? Panigurado may mga taong gusto ng ganun eh, for whatever reason. Sa akin, gusto ko yung ganun. Lalo na kung nagtitipid talaga ako. Pwede mo siyang ayain lang, katok kang ganyan sa kanila, and then ayain mo siya mag-barbecue, kumain ng mga street foods, 'di ba? Tumambay lang sa tindahan malapit sa inyo. Ang ganda naman nun. Yo. Ngayon kasi, dito sa Canada, ang hirap gawin ng mga ganun eh. Yung mga short distance relationship. Kasi lalo na sa neighborhood namin, may isa atang babae doon na mukhang kaidaran ko rin. Ni hindi ko nga alam kung may jowa siya or wala. Paano ko ba i-describe yung mga neighborhoods dito sa Canada? Hindi siya tulad ng Pinas, obviously. So after nila sa school, diretso sa bahay, magkukulong doon. Hindi siya yung may mga tumatambay talaga, yung ganon. So ang hirap talaga makipag-socialize din minsan dito sa Canada. Kailangan mo pa talagang dumayo din sa mga events minsan, lalo na yung mga pang-Filipino events. O hindi kaya yung mga pang-anime, kung yun man yung mga trip mo. Pagdating nila sa bahay, galing sa school, ayun na, tatambay lang sila sa kwarto. Halos ganun. Karamihan, ganun yung ginagawa nila. Pero ngayong summer, yung iba, lumalabas, nag-walking, nasa park, nasa malapit na playground, ganun. So,
Ewan. Napakaganda nung topic natin, short distance relationship. Ako sa akin, gusto kong matry yung ganun. However, hindi ko alam kung magiging posible dito sa sa Canada. But anyway, nag-enjoy ako sa topic na to. Napakaganda niya. Lalo na para sa akin, matipid akong tao. So, kung yung partner ko is kapitbahay ko lang, hindi ko na kailangan mamasahe pa. Hindi ko na kailangan mag-commute papunta sa kanila. I'll take it. Gagawin ko lahat para hindi kami mag-break, di ba? Gawin nyo na lang dalawa yung mga necessary na bagay para makip yung relationship nyo. Lalo na kung legal kayo, kasi sayang din eh. Tsaka napaka-awkward din ng mga conversations, di ba? Imagine yung mother mo, tatanungin si ganto, si ganyan. Kaka-bad trip, right? Pero napaka-cool din ng mga mother tsaka mga father. Yun bang welcome ka talaga sa family nila? Yung tanggap nila yung relationship nyo. Hindi yung, hindi, kailangan mo munang tapusin yung ganto, ganyan bago makipag-relationship. Which is tama. So gusto mong magkaroon siya ng first boyfriend, first girlfriend, in mid-20s, mid-30s, 25, dun lang siya nagka-boyfriend, nagka-girlfriend. What if yung nakilala niya and nakatuluyan at that time, toxic pala? Ngayon, hindi niya alam, wala siyang experience, 'di ba, sa pakikipagrelasyon. Pero nag-enjoy ako sa ating topic. For today, boto ako sa mga ganun, short distance relationship. Syempre, 'di ba? Malapitan lang and also makakatipid ka pa. So naging maganda yung usapan natin, hindi siya walang kwenta. So anyway, hanggang sa ating next na magandang usapan. Andito pa rin tayo sa Calgary, Canada. Medyo malamig na yung siboy ng hangin. Hanggang next time. Bye!